Inalis na ng China etong floating platform na inilagay nila 3 linggo dito sa may Baho de Masinloc kasi mission complete na daw sila. Nagsagawa sila ng marine scientific research dito sa Scarborough Shoal. Pero mga tol, merong hamon dyan si Admiral J. Tariela o Rear Admiral J. Tariela. Para malaman natin ang buong detalye, ito panoorin natin ang balita mula rito sa PTV Philippines. Samahan ninyo ako mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So inamin ng China na sila nga talaga ang naglagay ng floating platform na yan dito sa may Baho de Masinloc at ngayon tuluyan na nga nilang inalis dahil mission completed na daw, no? Panoorin natin itong balita mga tol. Inalis na sa Scarborough Shoal ang floating platform na 3 linggong nanatili sa lugar. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang umunay isinagawang scientific research sa lugar. Nagsagawa sila ng marine scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng ibang bansa. Para kang nagsagawa ng research sa bakuran ng kapitbahay mo. Actually, hindi nga kapitbahay kasi sobrang layo nila rin dyan sa lugar na yan. No, sa mga hindi nakakaalam ang Baho de Masinloc is nasa 100 plus nautical miles lang mula sa lupa ng Pilipinas. Mula sa Zambales, no? Nasa 100 plus nautical miles lang yan habang nasa 500 plus nautical miles naman yan mula sa lupa ng China. Ganun kalayo. Kaya para silang nandudun sa kabilang barangay at pumupunta sila rito sa loob ng ating bakuran para magsagawa ng research nila. Ay, naku po. Yan ang ulit ni Patrick De Jesus. Panibagong kuha ito ng Philippine Coast Guard sa nakitang floating platform sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Makikitang nakakalas na ang iba't ibang bahagi nito na isinakay sa isang Chinese research vessel. Yun nga kinalas na rin nila, tinanggal na rin nila. Sa Maritime Domain Awareness Flight naman ngayong Miyerkules, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na sa Baho de Masinloc ang floating platform. Yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Baho de Masinloc. And the Chinese research vessel na nagtutow nung platform na yun for so many days already, wala na rin sa Baho de Masinloc. 3 linggo na natili sa Scarborough Shoal ang floating platform mula ng unang mamonitor noong May 25. Gayunman, nasa lugar pa rin ang mga inilagay na boya, communication equipment gaya ng antena at isang service vessel. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang isinagawang pagsusuri sa Baho de Masinloc sa tulong ng floating platform na anilay pansamantalang research facility sa ilalim ng South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences. Alam niyo mga tol, no, mga kaibigan, etong Baho de Masinloc, which is pinangalanan na ng China na Wang Yandao, yan yung Chinese name, mga kapatid, ay ulitin ko, yan ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. At illegal yung kanilang isinagawa na marine scientific research. Illegal yon mga tol. Tayo lang ang may karapatan na magsagawa o tayo lang ang legal na magsagawa ng mga ganyang klaseng research sa loob mismo ng ating bakuran. Subalit, iginigiit nga ng China. Iginigiit nila na sila ang nagmamay-ari ng Baho de Masinloc, no? Hindi tayo nakikipag-away sa kanila. Don't get me wrong mga tol. Ulitin ko, hindi tayo nakikipag-away sa China. Gusto ko lang malinaw, no? Kasi may mga nagko-comment dyan, mga pro-China ata yung mga yan, no? Hindi tayo nakikipag-away, ulitin ko sa inyo. Iginigiit lang natin kung ano yung ating karapatan. Like for example, ito, bibigyan kita ng mas magandang sample kasi baka sabihin mo na ikipag-away tayo. Halimbawa, ikaw na lang, meron kang puno ng mangga sa bakuran mo. Kahit wala kang bakuran, pagpalagay natin na meron kang bakuran at may puno ng mangga. Siyempre, dahil nasa loob ng bakuran mo, nasa loob ng lupa mo na binabayaran mo ang amilyar, ang tax niyan, siyempre lupa mo yan, ikaw ang may karapatang mamitas. Ikaw ang may karapatang umani ng mga bunga ng puno na yon. Papayag ka ba? Ikaw ang nagmamay-ari ng lupa, nasa iyo ang titulo, may hawak ang titulo, lupa mo yan, binabayaran mo yung amilyar na yan.
Papayag ka ba na yung kapitbahay mo na nakatira doon sa kabilang block, sa kabilang kanto pa, sa kabilang street pa, sasabihin, oy, wala kang karapatang mamintas dyan. Akin yung puno na yan. Payag ka? O ngayon saka mo sabihin na okay lang ang ginagawa ng China rito. Kasi mga tol, yung mga mangingisda natin na nanghuhuli ng isda, pinagbabawalan nila eh. Yung mga mangingisda natin na gustong manghuli lang ng isda para sa kabuhayan, tinataboy nila eh. Diba? Hamon ngayon ni PCG spokesperson for Ito yung hamon ni PCG spokesperson Jay Tariela. Chinese Academy of Sciences. Hamon ngayon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela sa China. Ilabas ang mga nakuhang data kung totoong para sa marine scientific research ang naging aktibidad ng floating platform. Ngayon, eto ang hamon. Kung totoo na talagang marine scientific research yung ginawa ninyo at hindi na kung ano pa bang bagay, ilabas ninyo yung resulta. Total, sabi nyo naman ito'y para sa kalikasan eh. Total, sabi nyo naman ito'y para sa kabutihan ng mundo eh. Di ilabas ninyo. Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc. Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea na tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatan at jurisdiksyon sa Bajo de Masinloc. Kaya't ipagpapatuloy ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang pagpapatrolya at iba pang aktibidad na naayon sa batas. Kasi posibleng wala naman talaga silang ginawang marine scientific research eh. Alibay lang nila yun kasi nabisto at nabuking yung inilagay nilang platform dyan. No? Kasi mga tol, wag nating kakalimutan na meron na sa history back in 1995, kung daw nagkakamali o 1998 mga tol, dito sa may Panganiban Reef o Mischief Reef mga tol, meron din silang inilagay na mga shelter dyan, mga maliliit na shelter. Ewan ko kung ano nangyari, baka tila napabayaan nata ng Pilipinas, no? Meron silang mga inilagay dyan na mga maliliit na establishment o structure doon sa may Panganiban Reef. And fast forward ngayon, isa na siyang higanteng artificial island. So kung hindi tayo natuto sa nakaraan, 'di ba? At hahayaan lang natin na magtayo ulit sila ng mga structure dito sa may Bajo de Masinloc. Huwag tayong magulat kung bigla na lang makikita natin meron ng isang gigantic artificial island dyan sa lugar na yan. Ulitin ko, 100 plus nautical miles lang yan mula sa kalupaan ng Pilipinas. Pwede nilang gawing military base, pwede nilang gawing kung ano-anong base militar yan, o kung ano mang base ang gusto nilang gawin dyan, di ba? Kaya ngayon, ito ang hamon ni Rear Admiral Jay Tariela. Kung talagang nagsagawa sila ng marine scientific research, iilabas nila yung resulta kasi Pilipinas may karapatan malaman kung ano yung mga bagay na ginagawa nila. Ikaw papayag ka ba mga tol? Sa bakuran mo, sa likod bahay mo, o kung ano man yung hawak mong lupa, merong ibang tao na magsasagawa ng research dyan. Patrick De Jesus. Di ba? Kahit na sino, walang papayag na ganun eh. Kahit ngayon mga pro-China eh. Kung sa kanila mangyayari yan, sa lupa nila, sa property nila, may ibang magtatayo ng structure. Ikaw papayag ka sa lupa mo, may squatter. Diba? Tapos, kung kailan papalipatin mo na, biglang sisingilin ka pa, sasabihin, teka, tagal na namin nakatira dito eh, bayaran mo kami. Aba, utang na loob mo pa yun eh, no? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.